na nagtalakay din ho niyan. Sabi nga nila ay pinapalabas nito ho ni Sara Duterte na patay na si Kibuloy. Nasa langit, ha? Nang tanungin kung nasan si Kibuloy, ito ang kanyang tugon. Personally, I think wala na siya. Ito pa, babasahin po natin. Buto ng mga pinatay ng mga tao. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, latest update tungkol dito sa paghuli kay Kibuloy sa loob ng tunnel, sa loob ng compound ng KOJC. Naku po, ay matindi ito. Mga mahal kong taga-subaybay, inaanihan ko po kayo ay panoorin ito, huwag paligtasin dahil importanteng mahalaga ang matutuklasan po natin dito. Naku po, ay sapagkat ito pong vice presidente natin, una po nating talakayin itong vice presidente na si Sara Duterte, na nagpunta ho diyan sa Davao, subalit ang kanya pong mga binatawan na mga salubin ay nagkaroon ng pang-aabuso ng kapangyarihan ang kapulisan laban sa KOJC sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Aba, ay matindi ho ito. At siyempre itong pangalawa, huwag nyo pong kaligtain na panoorin ito, unawain itong pangalawa nating topic, na buto ng patay na tao di sa loob ng KOJC. Naku, ay bibigyan po natin ng linaw ito. Itong dalawang itatapik na ito. Una, pang-abuso ng kapangyarihan ng mga kapulisan ayon po dito kay Sara Duterte. Pangalawa, itong buto ng tao diyan ho sa loob ng KOJC. Bibigyan po lahat natin na linaw yan. Hindi po ito fake news, mga mahal kong taga-subaybay, dahil mayroon po tayong batayan. Hindi ho tayo nagpapakalat dito ng mga fake news. Nako, shoutout po sa lahat, mga mahal kong taga-subaybay. At 10 days na ho itong sinasagawa na matinding pagtugis, pag-aresto ho diyan ho kay Kibuloy sa loob ng tunnel, sa loob din ho ng KOJC. At ito po muna ang ating bibigyan ng daan na related ho dito sa kanyang pag-aresto. Ito po, pakinggan po natin at unawain at bibigyan po natin ito ng linaw at kaunting komentaryo. Ito po. May pang-aabuso umano sa panig ng Philippine National Police sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy at 4 na kapwa nito akusado. Ito ang paniwala ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng tensyon sa patuloy na pagalugog ng PNP sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Nako, yan po. Shoutout UNTV. Maliwanag po ng sinasa dito ay may pang-abuso ang kapulisan dito sa ika nga po ay pagsilbi ng warrant of arrest laban dito kay Kibuloy at sa 4 pang akusado. Nako, ay nananaginip na naman ito ng gising. Ay matulog ka muna, Sara Duterte, at baka pagod ka lang. Alam mo ba mga pinagsasabi mo? Nagmamalinis ka, ay tumingin ka muna, humarap ka sa salamin at nang makita mo ang buong katotohanan. Hindi ko na dapat papatulan to. Marami ho ang nagre-request na kung pwede ay talakayin po natin ito. At ito nga ho, bumabanat ang kabila na ika nga ho ay inaabuso. Kawawa naman ng ating mga PNP. Marami yung sabi ko nga sa inyo, kahit ganun pa noon na nasasangkot
ang ating mga kapulisan sa mga hindi magandang gawain. Hindi po lahat ng pulis ay abusado. Marami po pong matitino na mga pulis sa ating Republika ng Pilipinas. Kakatulad ho nitong si General Torre. General Torre ay salutyo. Saludo po ako dito. Huwag po natin masyadong habaan. At marami ko pong dapat bigyan din dito eh. Kaya lang baka tayo kulangin sa oras. Ito pa ho. Ayon kay VP Sara, hindi siya tutol na isilbi ng mga pulis sa warrant of arrest, pero dapat nasa proseso at hindi labag sa batas. Naapektuhan na din anya nito ang imahe ng Davao City at mga negosyante. Ganon din ang mapayapang pamumuhay ng mga KOJC members at iba pang residente sa lungsod. Pero kung opinion lang nga po ang inyong pangutan-on, definitely tunay abuse of authority. Hindi dapat ginagawang excuse na malaki yung lugar. So, sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest. Magtataka ka, 9 days na hanggang ngayon hindi pa sila tapos sa pag-implement ng warrant of arrest. Natatawa ako dito eh, di ba? Sabi ko nga sa inyo to eh. Hindi ko alam kung alam mga pinagagawa nito. Dito na lang sa salitang maliwanag na inabuso ng kapulisan ng kanilang kapangyarihan. Itanong mo sa sarili mo. Kung ano ang pinagagawa mo diyan sa Davao, maraming namatay noon nung ikaw ay mayor pa, di umano. Ayon sa investigasyon ng Human Rights dito sa salitang tukhang. Yung tatay mo nanungkulan bilang presidente, napakarami, libo-libong pinatay. So naulitan lang po natin nasabihan, natalakay dahil nagmamalinis ito eh. Sino ba ang pinapatay? May namatay ba diyan na binaril, pinaslang, ng harap-harapan, diyan sa loob ng KOJC? Wala ho. May namatay ho diyan na isa. Subalit yan ay namatay ho na high blood, heart attack. Dahil, ikaw ba naman ang pagbantayin ng gutom? Ginutom mo nila yan ng KOJC. Puyat. Kaya nagkaroon po ng heart attack, pero hindi po kasalanan ng ikangapoy. Mga kapulisan yan, hindi naman binaril yan eh. Di po ba? Tapos sasabihin mo ngayon sa Radio 13 na inaabuso, anak ng katakot-takot. Nako, ito, bilisan po natin. Nang tanungin kung nasan si Kibuloy, ito ang kanyang tugon. Personally, I think wala na siya. Hindi na sila ako, kung one guess, kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa lapit. Samantala, tayo yung natalakay na din po natin kanina. Itong kung nasaan si Kibuloy, siyempre nasa langit ang sagot niya. Ang dami yung mga vlogger na nagtalakay din ho niyan. Sabi nga nila ay pinapalabas nito ho ni sa Radio 13 na patay na si Kibuloy. Nasa langit. Ang ating namang punto de vista diyan kanina ay usapang matinuang usapan na dapat sa halip nabigyan po niya ng pansin ito ng mapayapa, makapag-ambag siya ng mga salita na ika nga po kapupulutan ng aral, ay hindi ho eh. Para na sa ganun po ay baka sakali mapulot yung mga sinabi sa kanya, sabihin niya dito na ganito ang dapat gawin, ay hindi ho eh. Loko-loko to eh. Bangag nga eh. Nagbabatay po tayo. At mayroon tayong pinagbabatayan na malakas na ho ang tama nito. Mga mahal kong taga-subaybay, Tapos dito, usapang pang-abuso. Ito ho, marami ang nag-send sa akin dito sa aking messenger. Kung totoo daw ho ba itong pinapakalat ni Abogado Torion, ay matindi ho. Ang kanyang sinend sa akin, tinignan ko and pinasyalan ko ho itong kanyang page, itong ni Attorney Torion. Nandyan ho, ipapaskil ko ho, nandyan mga mahal kong taga-subaybay sa screen, itong buto ng tao na patay. Bibigyan po natin ng linaw ito, mga mahal kong taga-subaybay. Bilisan natin, baka tayo kulangin sa oras. Heto ho, ano nga ba ang katotohanan dito sa buto
ng patay na tao na ika nga po nandiyan ba sa loob ng KOGC? Kaya't bibigyan po natin ng linaw ito, mga mahal kong taga-subaybay. Eto, nandiyan ho sa screen. Pwede nyo pong basahin. Mga mahal kong taga-subaybay. Israelito Torion. Ito po ang sinasad ng kanyang post. Nakalagay dito ay 4 hours ago. Siguro mga 5 hours ago na ito, bago lang kanyang post. Ang sinasabi ay ganito: sabi ko na nga ba, pinagalit nila mga tao at biniba ang Emerald Gate. Pagkatapos nananakit din nagpuslit ng mga boxes sa loob para hindi na makadaan sa scanning process. Ano yung nananakip? Sabi niya nananakip. Ito po, hindi na ako magtataka kung may iparatang na naman sila sa mga KOJC members probable accusations. Aba, ay mayroon daw ipaparatang. Hindi na magtataka. Itong si Abogado Torion. Ito pa, babasahin po natin. Buto ng mga pinatay ng mga tao. Ay maliwanag ko dito. Mga mahal kong taga-subaybay. Uulitin ko, nandiyan po sa screen. Pwede nyo pong i-screenshot. Hindi na ako magtataka kung may iparatang na naman sila sa mga KOGC members. Probable accusations. Letter A, buto ng mga pinatay na mga tao. Letter B, mga illegal firearms. Letter C, fake gold bars. Letter D, explosives. Letter A, minor victims na nakuha nila sa ginawa nila sa tunnels. Naku po, ay matindi ito. Anong pinagsasasabi dito? Mga mahal kong taga-subaybay, tamang hinala ho probable, sabi niya. Na posible, hindi na sila magtataka kung may iparatang na naman sila sa mga KOJC members. Ay kasama dun ho yung buto ng mga pinatay na mga tao, question mark. Nananaginip din ho ito ng gising. Mga mahal kong taga-subaybay, itong si si Attorney Torion. Ano ang ibig sabihin niya dito? Ang gusto sigurong ipunto niya dito, kaya binuksan yung gate. Isang gate. Anong tawag sa gate na yon? Emerald Gate. Ay dahil doon papasukin ng mga pulis di umano itong mga sinasadya na buto ng tao, illegal firearms, fake gold bars, explosives na ipaparatang dito ho sa KOJC members. Hindi ko masyadong maintindihan ang mga pinagsasabi nito, mga mahal kong taga-subaybay. Diyos ko po, Rudy Santissima, mahal na biren, mga mahal kong taga-subaybay. Ang gusto ko pong ipunto dito, wag po tayong maniwala. Ito isang uri na naman ng fake news, fake information, tamang hinala ho itong mga ito. Naku po, ay matindi ho ito. Ay gusto niya ho sirain ang PNP. Ay kung may makita man buto dyan, baka gusto niyang sabihin, ito isang public opinion, ay tanim ng mga pulis. Yun ang gusto niyang ipunto, di ba? Ay paano kapag may gold bar? Tanim din ba ng mga pulis? Basta lahat kung may mangyari man diyan na makuha na illegal, ay kagagawan ng pulis, yun ang gusto nilang palabasin. But anyway, medyo advance yata ang isip nitong si Attorney Torion na malayo ho sa katotohanan, katulad ng sinasabi niya ho dito na buto. Ay baka tayo magkamali. Nandiyan naman ho sa screen, naka-flash. Ito, babanggating ko, buto ng mga pinatay na mga tao. Yun daw, hindi na ako magtataka kung may iparatang na naman sila sa mga KOJC members, probable accusations. Letter A, buto ng mga pinatay ng mga tao. Diyos mio. Ay masyado kang nananaginip ng gising, Attorney Torion. Ay nako, medyo kinulang po tayo sa oras, mga mahal
kung taga-subaybay, bigyan po natin ng parto ito. Hindi po natin masyadong nabigyan ng din ito. Kinulang tayo sa oras. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Basta't wag po tayong maniwala sa mga fake news. Kaya't kumukuha po tayo ng magagandang impormasyon